Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, March 18, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ang naisip po namin ay reduction ng pressure para masuplayan equally yung mga ating customers. Dahil sa epekto ng El Nino, alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam posibleng bawasan simula Abril. 170 billion peso na NAIA rehabilitation deal. Nilagdaan na planong NAIA Terminal 5. Maibangon kaya ang pangit na imahe ng paliparan? Gumaan yung perang iyon na galing sa paggamit ng savings accounts ng mga OFW at natanggap sa mga properties na ina-administer ngayon ni Duterte. Ex-President Duterte, posibleng ipatawag din kaugnay sa money laundering investigation kay Kibuloy sa Senado. Sa Balitang Good Vibes, walang tripod, para-paraan lang yan. Muning is the answer. At sa showbiz, totoo nga kayang time heals all wounds. Bea Alonzo at Julia Barreto, nagkaayos na? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pananatilihin ng National Water Resources Board ang kasalukuyang sukat ng alokasyon ng tubig na nakukuha sa Angat Dam hanggang April 15. Ito ay para magkaroon pa rin ng sapat na supply ng tubig ang mga consumers sa kabilayan ng epekto ng mainit na panahon at ng El Nino. Nakahanda naman ang MWSS at iba pang water concessionaires na magpatupad ng water pressure adjustment sakaling mabawasan ang kasalukuyang alokasyon. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa lagpas 203 meters noong nakarang linggo, nasa 201.49 meters na lang ito ngayon. Kaya ang ilang water consumer gaya ni Lawrence na may laundry business may naisip ng paraan sakaling maging pahirapan ang supply sa mga susunod na araw. Worst come to worst, siguro as a business owner, since meron akong water tank nasa likod nitong machine, magsiguro mag-allocate ako ng additional one water tank pa siguro. Kasi ito ang aking bread and butter ko eh. Sa kabila niyan, nagdesisyon ang National Water Resources Board na mananatili pa rin sa kasalukuyang sukat na alokasyon ng tubig ang ibibigay ng Angat Dam sa mga water concessionaires hanggang Abril 15. Ito'y matapos sumirit ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na maimentena sa 50 cubic meters per second ang supply ng tubig. Nang sa gayon ay hindi makaapekto ito sa gamit ng mga consumer sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Sinasabi nga po natin na kailangan nating mag-conserve ng tubig sa ngayon. Nakikita po natin walang-wala napakalakas po ng El Nino. So tinitingnan po namin mabuti at talagang i-presenta namin sa board na dapat ma-approve yan sa mas mababang allocation. Pero sinabi naman Environment Undersecretary Primo David na posibleng sa Abril 16 na bawasan ang alokasyon mula sa 50 cubic meters per second, magiging 48 cubic meters per second na lamang ito. So we anticipated na rin po na magkakaroon ng mga interruptions doon sa mga areas na highly elevated. So ito yung, kasi yun yung mga hindi na naabutan, kaya kailangan na nating i-pump yung tubig. So ang gagawin po natin ay sa ngayon ay ang gagawin po natin, ang naisip po namin ay reduction ng pressure para masuplayan equally yung mga ating customers. Welcome naman ito sa MWSS lalo't malaki epekto sa water consumer nito na 90% maasa sa naturang dam. Samantala, nakahanda naman magbigay ng preventive measures ang MWSS at iba pang water concessionaires sakaling magpatupad ng water pressure adjustment. Kinalaman naman ng El Nino Task Force ang publiko at sinabing kontrolado umano ng pamahalaan ang epekto nito sa bansa. Meron po tayong 137 deep wells. Nakakalat po siya sa iba't ibang bahagi ng actually Rizal po, karamihan po sa Antipolo, pero meron din sa Metro Manila. Pwede pong itap yan ng MWSS at ng dalawang concessionaires sa Metro Manila para po i-augment po yung water supply sakali pong bumaba sa critical level yung mga dam. Nananawagan naman ang pamahalaan at water concessionaires sa publiko na patuloy ang pagtitipid ng tubig para hindi mabilis na mabawasan ang supply nito lalo na ngayong El Nino.
Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Abiso naman sa ating mga ka-A to Z sa south ng Metro Manila. Pansamantalang isasara ng Maynila at sa Huwebes ang poblasyon water treatment plant sa Muntinlupa para isagawa ang huling serye ng aktibidad para sa maintenance na kailangan para tuluyang maabot ng planta ang kabuuang kapasidad na mag-produce ng 150 million liters ng tubig kada araw. Ayon sa water concessionaire, kasalukuyang magpoproduce lamang ng 50 milyong litro ng tubig araw-araw ang naturang planta na hindi pa rin daw sapat para punahan ang pangangailangan ng customers sa supply ng tubig. Dahil rito, magkakaroon ng water interruption sa ilang bahagi ng Muntinlupa, Pasay, Las Piñas, Parañaque at Bacoor, Cavite sa loob yan ng ilang oras sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 11 o hanggang sa susunod na araw. Tiniyak naman ng Maynilad na mayroong mobile water tankers na nakaantabay sa mga maapektuhang lugar. Mariing kinukondena ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkasawi ng 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur kahapon. Ito ay matapos ang pananambang ng teroristang Dawla Islamiyya sa mga sundalo. Ayon sa Pangulo, dapat puksain na ng pamahalaan ang mga terorista sa bansa. Inatasan naman ni PBBM ang mga ahensya na agad ipagkaloob ang kailangang tulong at iba pang benepisyo sa naulilang pamilya ng mga nasawing sundalo. Samantala, inaasahang magkakaroon ng trilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington sa susunod na buwan. Kasabayan ng pagbisita ni Kishida para sa US-Japan Summit. Ayon sa isang opisyal ng gobyerno, kasalukuyan ng pinaplansya ang plano hinggil sa nasabing pagpupulong. Ito mga ka-A to Z, goodbye mga problema sa Ninoy Aquino International Airport at hello NAIA Terminal 5. Isa lang yan sa mga pangako ng San Miguel Corporation matapos dagdaan ng bilyong-bilyong pisong deal para sa pagsasaayos ng pangunahing paliparan ng bansa. Narito ang ating balitang A to Z. Nagkalat na mga peste, siksikan at mainit. Kulang ang runway. Ilan lang yan sa mga reklamo sa pangunahing airport ng Pilipinas. Pero ang good news, tuloy na ang rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos lagdaan ang Public-Private Partnership o PPP agreement para rito. The reputation of this airport has been shredded. And let us be frank about it. Not by bad press, by its actual poor state. Kapartner ng gobyerno ang consortium na pinangungunahan ng San Miguel Corporation o SMC na nangakong agad makikita ang magagandang pagbabago sa NAIA. Wala na yung mga issue ng mga sirang upuan, sirang air condition, escalator, elevator, walkalator, yung lahat ng problema yan. Dapat ayos na yan, pati mga boarding bridge. Meron akong request kay Mr. Ramon Ang, no? Ito yung implementation or operation ng tinatawag natin na visual guiding system, no? Automated visual docking system, no? Ito po yung pag nagpa-park yung aeroplano, instead na merong marshal, no? It will be automated na, no? Isa sa major plans ng San Miguel ang pagpapatayo ng ika-5 Passenger Terminal Building o NAIA 5. Tataas ang passenger capacity bawat taon sa 62 million, halos doble ng kasalukuyang 35 million. Itatayo ang NAIA 5 sa tabi ng NAIA 2 at target itong matapos sa loob lamang ng 3 taon. Parang 66 feet ang floor to ceiling height niyan. Kita mo, grabe ang ganda niyan. Ingrande talaga. At para iwas traffic, kung maaprubahan, gagawa rin ng Skyway Bypass Road. Pero ang long-term plan, ilipat ang ilang flights sa Bulacan International Airport na siyang i-ooperate din ng San Miguel. On top of rehabilitating and expanding the capacity of Manila International Airport, the private sector will pay the government approximately 1.052 trillion pesos in the next 15 plus to 10 years.
This 15 plus 10 years. This is more than 15 times the amount remitted by the Manila International Airport Authority to the national government since 2010. 170 billion pesos ang kontratang inaward ng Department of Transportation sa SMC matapos mag-alok ng 82% na revenue o kita para sa pamahalaan. 15 years ang concession at modernization agreement na pwedeng i-extend ng 10 taon pa. Posibleng ipatawag rin ng Komite ng Senado ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay yan sa investigasyon sa umano'y money laundering scheme ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ang balitang A to Z hatid ni Ian Maghanoy. Kasama sa nais busisiin ng komite sa Senado ay ang alegasyong kinamkam ni religious leader Apollo Kibuloy ang perang nalikom ng kanyang mga miyembro sa ibang bansa mula sa pamamalimos. Bagay na kailangang sagutin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dahil dun sa testimonya ni Ms. Reynita na binigay yung buong pangalan niya at pinakita yung kanyang muka, na yung mga savings accounts nilang mga OFW sa Singapore ay ginagamit para magpadala ang ibang mga tao ng mas malalaking halaga kay Kibuloy sa Davao. Dahil dito, posibleng pati si former President Rodrigo Duterte ay ipatawag na rin ng komite. Si Duterte ang pinagkatiwalaan ni Kibuloy na mga siwa sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ Church sa gitna ng money laundering investigation. Unless lumabas sa testimonya pa ni Ms. Reynita o ng Anti-Money Laundering Council na dumaan yung perang iyon na galing sa paggamit ng savings accounts ng mga OFW at natanggap sa mga properties na ina-administer ngayon ni Duterte. Samantala, hiniling na ng komite sa liderato ng Senadong ipaaresto si Kibuloy. Hindi kasi nasiyahan ang komite sa paliwanag ni Kibuloy sa ibinabang show cause order dahil sa paulit-ulit na pag-isnab ng pastor sa Senate investigation. His explanation is nowhere near satisfactory. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. Sa text message sa balitang A to Z, iginiit ng abogado ni Kibuloy na dapat ang buong Senado ang magdesisyon sa issue ng pagpapaaresto sa pastor. Samantala, naiinip na rin ang Kamara sa hindi pagsipot ni Kibuloy sa hiwalay nitong investigasyon. Kaugnay naman ito sa issue ng mga umunoy paglabag ng media arm ng Kingdom of Jesus Christ Church, ang Sunshine Media Network o SMNI. It seems to be, unfortunately, it reaffirms the suspicion of some of the congressmen then, especially si Kong Pimentel, that it seems to be a delaying tactics. We have already submitted the committee report and on passed it on second reading that the detention order will now come down to the Secretary General. Posibleng i-turn over ng Kamara ang custody ni Kibuloy sa Senado sakaling matuloy ang pag-aresto sa kanya. If the House leadership through the Secretary General does decide to seek out the detention order, and if there's no need for him here, the custody could then be passed on to Senate rin. Ayon sa House Deputy Speaker, nakatakdang ipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang pagbawi ng prangkisa ng SMNI bago ang Holy Week break. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Umaasa ang mababang kapulungan ng Kongreso na gagamitin ng mga senador ang Holy Week break para pagnilayan ang kahalagahan maipasa na agad ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Target kasi ng Kamara na mailusot ang bersyon nila ng tinaguriang economic charter change sa pagpasa ng Resolution of both Houses No. 7 sa ikatlo at huling pagdinig ngayong Miyerkules. Habang hindi naman nakaschedule sa Senado ang pagtalakay sa RBH 6 bago magbakasyon ng Kongreso. Gayunpaman, ayon sa ilang kongresista, nakahanda ang Kamara na makipagtulungan sa Senado sa pagplansya ng economic chacha, gaya ng kung ito ba ay ipapasa ng sa gayon ay mabawasan ang banta ng legal challenges ukol rito. We will be going on a break and I look forward to the opportunity where both leaders of the House and leaders of the Senate can meet and finally decide on the proper course of action with regards to both RBH. Sana naman yung
maramdaman nila yung konsensya dahil talagang kailangan na ito ng bawat Pilipino. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Bulacan Special Economic Zone and Freeport Act. Ayon kay Senate Majority Leader at co-sponsor ng bill na si Joel Villanueva, kaya nitong makabuo ng humigit sa 1 milyong mga trabaho para sa mga Pilipino. Abot naman sa 37.84 billion pesos na halaga ng investment ang naturang ecozone. Target ng Bulacan Special Economic Zone and Freeport Authority na mas paundarin pa ang potensyal ng probinsya at makapag-ambag pa ito lalo sa ekonomiya ng Pilipinas, kasabayan ng maayos na mapangasiwaan ang operasyon ng Bulacan Ecozone. Creation of the Bulacan Ecozone or BUZZ is groundbreaking as it could generate up to 1.2 million jobs for our people and bring in 37.84 billion pesos to 130.9 billion pesos of investments. Sa ating pagbabalik, sunod-sunod na panalo sa loto, kinekwestiyon na ng Senado. At mamaya sa Balitang Showbiz, Bea Alonzo at Julia Barreto, bati na nga ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinwestiyon ng Komite ng Senado ang sunod-sunod na umano'y nananalo ng jackpot prize sa PCSO. Ang tugon naman ng ahensya, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Humarap sa Senate Committee on Games and Amusement ang mga opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kinikwestiyon ng mga senador ang mga tila maanomalya at sunod-sunod na panalo ng individual bettors sa loto. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, may isang lotto winner na humakot ng 1 milyong piso mula sa sunod-sunod na winnings mula July hanggang December 2023. Isa namang lotto winner ang nanalo ng 8 million pesos sa loob lang ng 6 na buwan. Lalong nagduda ang komite dahil sa parehong lugar pa sa Butuan City sa Agusan del Norte ang mga nananalo. Nasabi ko doon na meron multiple winners sa PCSO. I don't know kung yan ay 4, 5, or 6-digit games, and you will explain to us what games are those. Depensa ng ahensya na pag-utusan lang ang naturang individual na i-claim ang premyo para sa actual winners. Karamihan dito ay minor games sa PCSO, Agusan del Norte. The main means of transportation po sa Butuan City is tricycle po. No, may mga maliliit lang na jeepney. At saka yung lotto outlet niya po is located po around 15 kilometers po malayo. Iimbitahan naman ng Senado ang naturang winners upang bigyang linaw ang kanilang pagkapanalo. So that's why I need that person here sa next hearing, Mr. Chair. Whoever this person is, paki-explain sa amin kung sino-sino yung mga tao na binibilhan niya para diretso na tayo ng mga winning tickets. Kinwestiyon din ni Tulfo at Senate Minority Leader Coco Pimentel III kung bakit tila marami sa mga nananalo sa loto ay walang tax identification number o TIN. Kaya nga dapat talaga, Attorney Tibayan, may TIN number para malaman kung talagang totoo yung mga ibinabawas na tax. Paliwanag ng ahensya, hindi lahat ng nananalo sa loto ay may permanenteng negosyo. Gayunpaman, kinakaltasan pa rin ng 20% tax ang mga winners. As regards the alleged absence of the TIN, Your Honor, we have actually the TIN supplied by the winners. And that's part of the Certificate of Creditable Tax Withhold. Tinalakay din ng issue ukol sa isang winner sa Maynila na tumaya ng 30 million pesos sa 4 na PCSO branches at nanalo ng 600 million pesos nitong Enero. Una nang sinabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na sisilipin ito kung may money laundering activity sa likod nito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pasado na ang ordinansang magre-require sa mga restaurant sa Quezon City na maglagay ng calorie label at calorie count
sa tabi ng mga pagkain sa kanilang menu. Kasunod ito ng pagdami ng mga Pinoy na nagkakasakit at namamatay dahil sa pangit na dieta. Pirma na lang ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang hinihintay para maipatupad ito. Samantala, naniniwala naman ang Philippine National Police na walang foul play sa pagkamatay ng dating Bureau of Corrections official Ricardo Zulueta sa isang ospital nitong weekend. Namatay si Zulueta dahil sa posibleng atake umano sa puso. Siya ang isa sa mga primary suspect sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Nagpaabot ng pagbati ang bansang China sa pagkapanalo ni Vladimir Putin sa presidential election sa Russia. Ayon kay China Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, itinuturing ng Beijing at Russia ang isa't isa bilang mga malalaking bansa at mga malalakas na strategic partner ng kasalukuyang panahon. Tiniyak din ito na mas palalalimin pa ng dalawang lider ang kooperasyon para paunlarin pa ang isa't isa. Nakamit ni Putin ang 87.33% ng kabuuang boto sa halalan. Mababatid na ito na ang ika-5 termino ni Putin bilang presidente ng Russia. Sa ating balitang sports, pasok na sa Paris Olympics ang Ivorian fencer na si Maxine Esteban matapos makalusot sa Senior Women's Pole event ng 2024 Absolute Fencing Gear Grand Prix sa Washington, D.C. sa US. Pumwesto si Maxine bilang ika-83 dahilan para umusad siya at maging qualified sa Summer Olympics ngayong taon. Sa kanyang Facebook post, lubos na pinasalamatan niya ang Diyos at ang lahat ng nagtiwala sa kanya, kabilang na ang pamilya at ang bansang Ivory Coast na naniwala raw sa kanyang kakayanan. Bago maging kinatawan ng Ivory Coast, nirepresenta ni Maxine ang Pilipinas. Pero nagkaroon umano ng issue matapos siyang ilaglag at hindi pondohan ng Philippine Fencing Association dahil sa umano'y hindi nito pagdalo sa mga qualifiers. Gayunpaman, pinasalamatan pa rin ng atleta ang Pilipinas kung saan proud siya na may dugo at pusong Pinay. Sa aming pagbabalik, Mingming Kuting, naging tripod ang dating. At Bea Alonzo at Julia Barreto, happy na nga ba para sa isa't isa? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, tila nagkaroon na ng reconciliation sa isa't isa ang aktres na sina Julia Barreto at Bea Alonzo matapos mag-usap at magbeso pa sa surprise 77th birthday party ni para kay Mr. Johnny Manahan sa Resorts World Manila nitong Sabado. Sa video, kita na nagkukulitan at nagtatawanan pa ang dalawang aktres sa black and white party ng mga kapamilya stars para kay Mr. M. Happy ang lahat at tila borado na ang anumang tampuhan o awkward moment sa pagitan ng dalawang stars. Naging tulay daw umano sa pagbabatian ng singer na si Darren Espanto. Hindi naman nakadalo sa naturang party ang aktor na si Gerald Anderson dahil nasa Mindanao ito for a mall show. Ayon po yan sa girlfriend ngayon nitong si Julia. Matatandaang naging unang boyfriend ni Bea Alonzo si Gerald Anderson na ngayon naman ay partner na ni Julia. Sirang tripod? No problem yan dahil ang ka-A to Z nating ito may instant tri-cat. Ano raw? Silipin sa video. Sira na tong tripod ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito sa tripod. Wala na akong mapaganuhan dito sa tripod. Mabuti na lang ako may reserba ako kahit paano eh. Ito, may reserba po ako. Pakihawak ha. Manonood lang ako ha. Manonood lang ako. Ganyan lang. Very good ha. Ayan, may tagahawak na rin ako. Manonood lang ako. Babe ka lang dyan ha. Saan ba nakakahanap niyan? Very good kaming. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating presidente ng Pilipinas na si Ramon Magsaysay.
Ayon kay Magsaysay, ang bansang Pilipinas ay tila isang tatsulok at tore, binubuo ng milyong-milyong bato at ang pundasyon ay ang karaniwang tao. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!